Karanasan bilang 67. Ngayon ay Oktubre 31, 2024. Nitong mga nakaraang araw ay may mga vlogger, influencer na kumuha sa akin. At dinala ako sa isang dating hotel na pinagkakatakutan sa Baguio. Mahigpit ang security ng nasabing lugar. Maraming permit para makapasok doon. Una doon, nakita ko na talaga namang delikado ang nasabing lugar dahil maaaring magkaroon ng pagsasanib o possession at kakailanganin ang isang marunong sa paranormal. Naghintay kami sa labas ng nasabing hotel ng matagal na oras hanggang sa nagawa naming makapasok hanggang loob. At doon naganap ang kababalaghan dahil sa dami ng pinatay sa nasabing lugar noong panahon ng Hapon at sa dami na rin ng mga namatay doon nang masunog ang nasabing hotel. Maraming naigpit o nakulong na mga kaluluwa. At bukod doon, may mga engkantadong itim. Pagpasok ko dun sa unahan ng nasabing hotel, wala pa sa loob. Lumabas ang asong lobo. Ang akala ko, ang asong lobo ay talagang asong lobo, pero multo. Itim siya at sinisino niya ako. At lumabas din doon na ang nasabing asong lobo ay tao pala. O ang dating tao na naging aswang na ikinadena ang sarili para hindi siya makapanakit ng tao. Pinagawaan lang o ginawaan lang ng mga katatawanan ng mga nagpupunta doon ang lugar. Ako, bilang isang responsableng paranormal expert, dinasalan ko ang mga kaluluwa doon. At mayroon namang mga nakalaya. Mga 50 sila nakalaya. May mga naiwan pa roon na mahigit 300 o 200 mahigit. At pinagdadasal ko nga ang nasabing lugar upang hindi na sila mabulabog o mambulabog. Kasi ang mga tao, nabubulabog sila. Sinasadya man o hindi. At ginagawa silang kengkoy o katatawanan na ikinagagalit nila.